Ang pagbagsak ng mga higante ang 30 minutong operasyon sa Ukraine. Introduksyon ang unang pagsabog, ika-4 at 30 ng madaling araw. Ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag sa isang nakabibinging pagsabog. $1 bilyong na halaga ng mga Iskander-M hangar ang kasalukuyang nagliliyab. At ito ay simula pa lamang ng isang bangungot para sa Kremlin. Sa loob lamang ng 30 minuto ng surgical strikes, binago ng Ukraine ang takbo ng digmaan. Mula sa hilagang hangganan hanggang sa dulo ng Crimea, isang malawakang operasyon ang naganap. 60% ng primary missile force ni Putin ang target ng pag-ataking ito. Ang Russia ay nagdala ng isang brute force sledgehammer sa isang labanang parang high-tech chess match. Nakita ng buong mundo kung paano ang mga tinitingalang invincible launchers ay naging mga sunog na scrap metal. Sa umagang ito, napatunayan na ang salitang invincible ay isang bansag lamang para sa mga target na hindi pa natatamaan. Ito ay magiging isang napakahabang umaga para sa mga general sa Moscow. Ang kanilang plano para sa isang dark winter ay biglang naglaho sa usok. Ang konteksto, ang dark winter strategy. Nais ni Putin na pasukuin ang Ukraine bago pa man dumating ang unang patak ng niebe. Ang kanyang plano ay isang total blackout sa buong bansa upang mawasak ang moral ng mga mamamayan. Ang sandata na pinili para sa gawaing ito ay ang Iskander-M. Ang Iskander-M ay isang 44-ton beast, isang tactical ballistic missile na may bilis na Mach 7. Ito ay parang isang meteor na may manibela na idinisenyo upang burahin ang mga power grid at apartment blocks sa loob ng ilang segundo. Ngunit kahit ang pinakamalakas na sandata ay nangangailangan ng maintenance at pahinga dahil sa pagmamadali at maling kumpiyansa, gumawa ng isang fatal error ang mga general ni Putin. Pinagsama-sama nila ang 12-dosenang mga launchers sa loob ng mga repair hangars para sa mabilis na check-up at reload. Inakala nila na ligtas ang mga ito sa ilalim ng kanilang mga air defense systems. Ngunit ito ang pagkakataong matagal nang hinihintay ng intelligence services ng Ukraine at ng Estados Unidos. 76 na oras na minanmanan ng mga stealth recon drones ang $1 bilyong na parking lot na ito. Ito ay isang now or never scenario para sa Kyiv. Ang mga target ang sweet spot ng Ukraine. Tinukoy ng Ukraine ang 5 kritikal na hub: Bryansk, Kursk, Rostov, Krasnodar at Crimea. Ang mga lugar na ito ay hindi lamang mga random na tuldok sa mapa ng Russia. Lahat sila ay matatagpuan sa loob ng 6 hanggang 250 milya na distansya. Ito ang tinatawag na sweet spot kung saan ang mga Ukrainian drones ay kayang makamit ang 100% saturation. Ngunit ang pagpasok sa mga lugar na ito ay tila isang misyong imposible. Kailangang harapin ng Ukraine ang tinatawag na steel umbrella ng Russia. Pinag-uusapan natin dito ang mga S-400 at Panzer S-1 units. Ito ay isang multi-layer defense na idinisenyo upang tumunton sa kahit anong banta mula sa stealth fighter hanggang sa maliit na ibon. Isang maling galaw at ang buong drone fleet ng Ukraine ay magiging mamahaling konfeti sa himpapawid. Ang misyon ay isang kabuuang sugal kung saan ang nakataya ay ang kaligtasan ng bansa. Paano mo gagawing pagkakataon ang isang 30-minute window upang burahin ang kalahati ng missile power ng Russia? Nagsimula ang lahat sa ilang daang piraso ng carbon fiber bait at isang napakahabang gabi para sa Russian Air Defense. Phase 1 Bryansk, ang cardboard ghost. 3:47 ng madaling araw sa Bryansk. Napakalamig ng hangin, ngunit sa loob ng mga Russian bunker nagsisimula ng tumaas ang tensyon. Sa mga radar screen ng mga Panzer S-1 units, isang bangungot ang unti-unting nabubuo. 60 incoming signatures ang nakitang lumilipad ng mababa at mabilis. Ito ang Corvo PPDS na kilala bilang cardboard ghost ng Ukraine. Huwag magpadaya sa materyales nito dahil ang mga ito ay precision engineered decoys. Nilagyan ng mga ito ng maliliit na signal emitters upang lokohin ang Russian radar. Pinapalabas nito na ang bawat cardboard drone ay isang mamahaling Neptune cruise missile. Ang mga Russian operators na nagbabantay sa mga Iskander hangars ay nahulog sa bitag dahil sa takot sa isang saturation attack. Agad nilang pinindot ang launch buttons. Napuno ang langit ng ingay ng mga 67 E-6 interceptor missiles na lumipad mula sa kanilang mga rails. Ang bawat isa sa mga Russian missiles na ito ay nagkakahalaga ng $150,000. Katumbas ito ng presyo ng isang brand new na Porsche 911. At ano ang kanilang tinatamaan? Mga drones na gawa sa wax-coated cardboard na nagkakahalaga lamang ng $500. Ito ay isang tactical disaster para sa Moscow. Habang inuubos ng Russia ang kanilang mga mamahaling munisyon sa mga paper flies, ang mga tunay na assassin ay nakalapit na. Ang mga tunay na assassin Lyut stealth drones.
habang ang mga Russian crews ay nagdiriwang sa kanilang mga akalang confirmed kills. Ang mga Lyut stealth drones ay tahimik na gumagapang. Lumilipad sila sa taas na 130 talampakan lamang, sapat na mababa upang hindi mapansin. Ang kanilang carbon fiber bodies ay may radar cross-section na mas maliit pa sa isang uwak. Dahil ang radar ng Panzer ay nabulag na sa dami ng usok at ingay ng mga cardboard decoys na kalusot ang Lyute. Ang Lyute drone ay hindi lamang basta lumilipad, ito ay nag-iisip. Ang onboard AI nito ay naghahanap ng isang napaka-espesipikong thermal signature. Hinahanap nito ang cooling units ng mga Iskander-M launcher sa loob ng Hangar 4. Ang lead drone ay nag-lock sa target at pumasok sa terminal dive sa bilis na 100 milya kada oras. Hindi lamang ito basta sumasabog, may dala itong specialized shaped charge warhead. Sa oras ng impact, lumilikha ito ng focus jet ng Molten Copper na may bilis na 35,000 talampakan kada segundo. Ito ay sapat na bilis upang butasin ang reinforced steel roof ng hangar na parang mainit na karayom sa telang seda. Dito na pumasok ang batas ng physics na naging dahilan ng pagkawasak ng Kremlin assets. Ang physics ng pagkawasak sympathetic detonation. Sa loob ng hangar na iyon, ang 44 na toneladang launchers ay katabi ng mga rack ng warheads. Ang bawat warhead ay tumitimbang ng mahigit 1,000 libra, kasama pa ang volatile na solid rocket fuel. Ito ang tinatawag nating sympathetic detonation. Ang unang pagsabog mula sa drone ay nagliyab sa fuel at ang fuel naman ang nagpasabog sa mga warheads. Sa isang iglap, ang repair shop ay naging isang pressurized furnace na may init na higit sa 3,000 degrees Celsius. Ang resulta ay isang absolute surgical eraser. 3 Iskander-M launchers, ang pangunahing nuclear-capable sledgehammers ni Putin, ay literal na natunaw. Naging mga paddles na lamang sila ng scorched aluminum sa sahig ng hangar. 5 transloader vehicles ang nawasak ng supersonic shrapnel. Ang kanilang mga hydraulic systems ay naglaho na parang singaw. Hindi na sila makakapag-fire ng kahit anong missile sa loob ng 6 na buwan o baka hindi na kailanman. Ang kalkulasyon ay napakalupit. Ipinagpalit ng Ukraine ang ilang libong dolyar na cardboard para sa daan-daang milyong dolyar na Russian strategic assets. Habang umuusok ang Bryansk, ang Russian command, ay wala pang kamalayan na ang kanilang strike force ay naputulan na ng ulo. Ito ang unang domino na natumba. Phase 2 Kursk. Ang invisible wall na gumuho. 3:49 ng madaling araw sa Kursk. Itinaas ng Russia ang kanilang electronic warfare o EW sa maximum level. Gumawa sila ng isang 50 milyang GPS dead zone na inakala nilang isang invisible wall. Ngunit para sa Ukraine ito ay isang imbitasyon para sa mas matalinong pag-atake. 25 plastic decoys ang ginamit upang ubusin ang 2 milyong dolyar na halaga ng mga S-400 interceptors. Habang nag-aaksaya ng pera ang Russia, 25 bomber drones ang pumasok sa backdoor. Ang mga bomber drones na ito ay hindi nangangailangan ng GPS satellites. Sinusundan nila ang mga smart beacons, mga device na kasing laki ng sigarilyo na naunang inihulog ng mga silent gliders. Ang mga beacons na ito ay lumilikha ng isang localized optical thread na hindi kayang i-jam ng kahit anong EW system. Sa loob ng Depo, 7 Iskander launchers ang parang mga sitting ducks. Habang isinasagawa ang reload, isang bomber pilot ang tumama sa hydraulic arm ng isang transloader sa gitna ng pag-angat nito. Ang hydraulic fluid ay biglang nag-atomize at ang rocket fuel ay nagliyab sa 4,000 degree. Ang buong staging area ay naging isang higanteng furnace. 3 Iskander at 4 na transloaders ang tuluyang naglaho sa usok. Ang steel umbrella ni Putin ay nagkaroon ng isang drone-sized hole na hindi nila kayang tapalan. Ngunit ang tagumpay ng Ukraine ay hinarap din ng isang brutal na katotohanan. Phase 3 Belgorod. Ang reality check. Sa Belgorod, mabilis na nag-adjust ang mga Russian commanders. Inilipat nila ang kanilang Panzer S1 units sa optical tracking o manual hunting gamit ang high-res infrared. Hindi sila nagpadaya sa 10 decoys at hinintay ang paglitaw ng mga totoong banta nang lumabas ang 6 na bomber drones. Hindi sila nakakita ng butas. Sa halip, hinarap nila ang isang curtain of steel. Ang mga 30mm autocannons ay nagpakawala ng 80 bala kada segundo. 4 na bomber drones ang agad na nawasak at ang ikalima ay na-jam ng isang localized jammer. Isa lamang ang nakalusot ngunit maliit lamang nagasgas ang naidulot nito sa isang launcher. Ang kinalabasan sa Belgorod ay parang isang malamig na shower para sa Kyiv. 16 na drones ang nawala para lamang sa isang maliit na pinsala sa isang truck. Ang pakiramdam ng invincibility ng Ukraine ay panandali ang nawala at ang mga Russian commanders ay nakahinga ng maluwag. Ngunit ang kanilang relief ay premature. Habang ipinagdiriwang ng Belgorod ang kanilang tagumpay,
Isang higanting swarm ng 75 drones ang patungo na sa Rostov. Peace for Rostov, ang military DDoS attack. Kung ang Belgorod ay isang reality check, ang Rostov ay magiging isang total system failure. Ang mga Russian commander sa Rostov ay naging alerto dahil sa mga balita mula sa Hilaga. Itinaas nila ang sensitivity ng kanilang S-300 at Panzer radar sa maximum. Handa silang lumaban, ngunit hindi sila handa para sa isang digital at physical na tidal wave. Hindi lamang strike force ang ipinadala ng Ukraine sa Rostov. Ito ay isang saturation swarm. 75 drones ang sabay-sabay na sumugod sa pinaka-critical na logistics hub para sa Donbas front. 45 sa mga ito ay Corvo cardboard decoys na may kakaibang galaw. Sila ay lumilipad sa isang coordinated at chaotic na sayaw na idinisenyo upang i-crush ang utak ng mga Russian operators. Narito ang nakakatakot na map. Ang isang standard na Panzer S-1 radar ay kayang sumubaybay ng 24 na target. Ngunit 4 lamang ang kaya nitong labanan ng sabay-sabay. 3:55 ng madaling araw sa Rostov. Ang mga radar screen ng Russia ay hindi na nagpapakita ng mga target. Ito ay naging isang digital blizzard. Ito ay isang military version ng isang DDoS attack sa computer, habang ang S-dalindaang batteries ay nag-aaksaya ng mga $2 million missiles sa mga decoys. 30 totoong bomber drones ang nakapasok. Ang target ay Hangar 7 na naglalaman ng 9 na Iskander-M launchers. 5 bomber drones ang tumama sa isang fuel depot sa malapit na nagdulot ng shockwave na nagtanggal sa mga pinto ng hangar. Dito na pumasok ang 25 bomber drones para sa huling pag-atake. Nagdulot ito ng 40 minutong chain reaction ng mga pagsabog. Ang math para sa Rostov, 4 na Iskander ang vaporized, 6 na transloaders ang shredded. Hindi lamang sumalakay ang Ukraine, pinutol nila ang pangunahing ugat ng logistics na nagpapakain sa giyera sa Donbas. Phase 5 Kranadar, ang self-blinding ng kasuka. 4 taro, 5:02 ng madaling araw sa Kranadar. Sa puntong ito, ang Russian command ay nasa estado na ng matinding histerya. Nakita nilang nagliliyab ang kanilang mga missile hubs mula sa Hilaga hanggang sa Rostov. Alam nilang ang Kranadar na ang susunod na pupugutan. Upang pigilan ng mga Fireflies, ginamit nila ang kanilang pinakamalakas na sandata, ang Kasuka. 4 ang Kasuka. 4 ay isang electronic warfare monster na kayang sumira sa kahit anong signal. Pinindot ng mga Russian operators ang panic button at itinaas ang power ng Kasuka sa 110%. Akala nila ay nakagawa sila ng isang impenetrable electronic fortress. Ngunit sa katotohanan, ibinigay lamang nila sa Ukraine ang susi sa kanilang pintuan. Sa mundo ng high-stakes AW, mayroong tinatawag na self-blinding. Kapag naglabas ka ng ganoon kalakas na RF energy, parang naghahanap ka ng kandila sa isang kwartong puno ng strobe lights at salamin. Ang mga S-400 at Tor-M2 radar sa Kranadar ay biglang nasakal sa sarili nilang jamming waves. Hindi nila makita ang mga drones dahil abala sila sa pakikinig sa sarili nilang electronic noise. Ito ay parang paghagis ng flashbang sa loob ng isang maliit na closet. Lahat ay nabulag, pati ang naghagis. Habang ang mga Russian operators ay naguguluhan, 30 Leopard stealth drones ang pumasok sa perimeter. Dahil gawa sa carbon fiber, halos wala silang radar cross-section. Ginamit pa ng mga drones ang signal ng Kasuka bilang isang lighthouse upang gabayan sila sa gitna ng base. Ang target sa Kranadar ay 8 Iskander-M launchers na nakahanda na sanang magpaulan ng apoy sa timog Ukraine. Dahil sa EW blackout, hindi man lang makatawag ang mga Russian crews sa kanilang headquarters. Nang tumama ang mga Leopard drones, gumamit sila ng AI terrain matching na hindi nangangailangan ng GPS. Sa loob ng ilang segundo, 3 Iskander-M launchers ang naging mga haligi ng puting apoy mula sa magnesium at aluminum. 5 transloaders ang nawasak at ang mga missile caches sa paligid ay nagsimulang sumabog. Phase 6 Crimea, ang grand final. Para sa huling bahagi ng operasyon, ang target ay ang Crimea. Ang Kremlin ay matagal nang nagmamayabang na ang Crimea ay isang unsinkable aircraft carrier. Protektado ito ng makapal na kagubatan ng S-400 at Tor-M2 batteries. Ngunit ito mismo ang nais na isipin ng Russia. Habang nakatitig ang lahat sa usok mula sa Kranadar, isang high-tech Ghost ang humaharurot sa bilis na 1,050 milya kada oras. Ito ang F-16 Fighting Falcon. Ang piloto ay lumipad ng napakababa gamit ang mga bangin ng Crimea bilang taguan mula sa radar. Hindi siya naroon para sa isang dogfight. Naroon siya upang buksan ang pintuan. Gamit ang ALQ, 131 jamming pads, pinuno niya ng digital scream ang lahat ng Russian radar frequencies. Kasabay nito, nagpakawala siya ng 2 AGM-88 HARM missiles.
Ang mga HARM missiles ay parang mga radar-eating sharks. Hinahanap nila ang electronic smell ng Russian radar at sumisid ng diretso sa kanila sa bilis na Mach 2. Dahil sa takot ang mga Russian crews ay may dalawang opsyon: manatiling online at kainin ng HARM o patayin ang radar at maging bulag. Pinili nilang patayin ang radar upang mabuhay at doon na sumara ang bitag. Habang bulag ang depensa, pumasok ang 10 bomber drones at 10 decoys. Ito ay isang sacrificial gambit upang makuha ang atensyon ng mga Russian cannons. Habang abala ang Russia sa pagbaril sa mga wasps, sa harap nila hindi nila nakita ang tunay na mamamatay tao na nanggagaling sa dagat. 6 na Neptune long-range cruise missiles ang dumating. Ang mga Ukrainian-made monsters na ito ay lumilipad lamang ng 10 talampakan sa ibabaw ng alon. Nang ma-realize ng mga Russian operators ang plano, huli na ang lahat. Tumama ang mga Neptune sa Hangar 12 sa bilis na 600 milya kada oras. Sa loob ng hangar na iyon, 6 na Iskander launchers ang puno ng warheads. Nang magtagpo ang Neptune explosives at Russian rocket fuel, nagkaroon ng isang geological event. Isang fireball na may lapad na 1 kapat ng milya ang lumitaw sa langit ng Crimea. Ang pagsabog ay sapat na lakas upang wasakin ang mga reinforced concrete bunkers sa paligid. 2 Iskander launchers ang agad na naglaho at 5 pang transloaders ang naging kalansay. Ito ang pinakamalaking fireworks display sa buong 30 minutong kampanya. Isang F-16 flight at 6 na missiles ang bumura sa pangunahing banta sa Black Sea ports. Ang kinalabasan checkmate. Sa eksaktong 30 minuto, kinuha ng Ukraine ang bawat mahalagang pyesa ng Russia. Ang leverage strike ay tapos na at ang katahimikan sa mga Russian bunkers ay nakabibingi. Nais ni Putin ng isang madilim na taglamig para sa Ukraine. Sa halip nakakuha siya ng isang napakaliwanag at napakainit na umaga sa sarili niyang lupain. 60% ng kanyang strike force ay naglaho. $1 bilyong na hardware ang naging scrap metal. Lahat ng ito ay dahil sa diskarte, tapang at katalinuhan ng Ukraine. Ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang may pinakamalaking sandata. Ito ay tungkol sa kung sino ang mas mabilis mag-isip sa ilalim ng pressure. At sa umagang ito ang Ukraine ang nagpakita sa mundo kung paano gapiin ang isang higante gamit ang talino.